Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa kwento natin ngayon, talakayin natin ang kaso ng dalawang babae na labis ngang kinahumalingan ng mga lalaki. At ang obsesyon na ito ay kalaunan naging mitya ng isang malagim na krimen. Pero ang mas nakakalungkot, ang isang kaibigan ng isa sa mga babaeng biktima ay nadabay pa sa pangyayaring krimen. Para simulan natin ang ating kwento, kilalanin natin ang dalaga na si Janet Catarman, 25 years old. Si Janet ay nagmula sa Barangay Bislig, Surigao del Sur. October 22, 2000 nang ipinanganak si Janet. Nagtapos nga ang dalaga sa Bislig National High School. Madaling pakisamahan, maasahan at masayang kasama. Ganyan nga ilarawan si Janet ng mga nakakilala sa kanya at mga kaibigan. Chinita, ganda at gwapa. Yan ang madalas na itawag kay Janet. Taglay naman kasi ng dalaga ang matangos na ilong, makinis na muka at maputing kutis. At dahil nga sa mga katangian na ito, marami ang humanga sa dalaga. At sa pagdaan nga ng panahon, naging interes ni Janet ang madalas na pagpo-post sa social media ng kanyang mga larawan. Ang dalaga nga na si Janet ay sikat sa social media app na TikTok dahil siya ay mayroong mahigit 320,000 followers. Ang mga post nga ni Janet ay tungkol sa kanyang araw-araw na buhay o di kaya naman mga video na siya ay nagsasayaw. Si Janet ay kilalang masayahin, mabait at palakaibigan. Isa nga sa mga kaibigan ni Janet ay si Karil May Abangan, 21 years old. Residente din siya sa isang barangay sa Surigao del Sur. Tulad ni Janet, si Karil ay nagtabos din sa Bislig National High School. Magkasundo nga sina Janet at Karil dahil pareho sila ng mga hilig at style ng damit. At tulad nga ng magkaibigan, madalas na magbanding sina Janet at Karil. Isa nga sa kanilang banding ay naganap noong September 9, 2024. Bago kasi ang araw na ito, broken-hearted si Janet sapagkat kahihiwalay lamang niya sa kanyang nobyo. Ngunit hindi inakala ng dalaga na yun na pala ang huling beses na sila ay magkakasama. At September 9, 2024, pasado alas 11 ng gabi, rumesponde ang mga pulis sa isang resto bar sa barangay Mangonoy, Bislig. Ayon nga sa mga tumawag sa mga pulis, isang barilan ang nangyari sa loob mismo ng bar. At sa loob nga ng bar, natagpuan ng mga pulis ang dalawang babae na nasa sahig at duguan. Ang mga babae ay parehong nagtamo ng mga tama ng bala na naging sanhi ng kanilang agarang pagkamatay. Na-recover naman ng mga otoridad sa bar ang 8 basyo ng bala. Hindi nagtagal, nakilala nga ang mga biktima na sina Janet at Karil. Ayon nga sa mga witness ng krimen, sina Janet at Karil ay may kasamang isang lalaki bago nga mangyari ang pamamaril. Sina Janet, Karil at ang lalaki na ito ay nagiinuman ng gabi na iyon. Pero makalipas ang ilang minuto, narinig ng mga witness na nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Janet at ng lalaking namaril. At dito na nga biglang naglabas ng baril ang lalaki at binaril si Janet. At bilang tapat at mabuting kaibigan, tumayo si Karil sa kanyang upuan at inawat ang lalaki. Maya-maya pa, binaril din ng lalaki si Karil. Matapos iyon, dali-dali ngang tumakas ang suspect matapos ang krimen. Hindi naman matanggap ng pamilya ni Janet at Karil ang sinapit na magkaibigan. Hustisya nga ang kanilang sigaw para sa kanilang mga kaanak na walang kalaban-labang binaril. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Mula nga sa investigasyon, nalaman ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng lalaking pumatay kina Janet at Karil. Laking gulat nga ng mga pulis nang nalaman na kabaro pa nila ang bumaril sa mga biktima. Ang suspect ay kinilalang si Police Master Sergeant Kenneth Violac, 37 years old. Si Kenneth ay may asawa at anak na residente ng Davao Oriental. Nakadistino noon si Kenneth sa Provincial Drug Enforcement Unit ng Davao Oriental Provincial Police Office. Ayon sa mga balita, napag-alaman ng mga pulis na ang suspect na si Kenneth at ang biktima na si Janet ay dating magkarelasyon. Habang nililigawan ni Kenneth si Janet, nagpakilala umano si Kenneth kay Janet na siya ay binata at walang asawa.
Kaya naman sinagot ni Janet ang sospek at nagkaroon sila ng isang bawal na relasyon. At makalipas nga ang ilang buwan, nagsimula nang magduda si Janet kay Kenneth dahil sa tuwing uuwi ang pulis sa Davao Oriental, ayaw siyang isama ng sospek. At dahil doon, nagsimula ngang mag-imbestiga si Janet sa totoong pagkatao ni Kenneth. Humingi ng tulong ang TikToker sa isa niyang kaibigan na taga Davao Oriental para mangalap nga ng impormasyon tungkol sa kanyang kasintahan na si Kenneth. At dito na nga nalaman ng biktima mula sa kanyang kaibigan na si Kenneth pala ay may asawa at anak na. At ang misis pa nga ni Kenneth ay isang guro. At nang nalaman nga ni Janet na pamilyadong tao pala ang pulis na si Kenneth, agad siyang nakipaghiwalay sa sospek. Hanggang sa ng September 9, 2024, sinamahan ng isa pang biktima na si Karil ang kaibigan niya si Janet sa isang bar. Gusto kasi ni Janet na mag-inom para kahit papano ay mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman matapos niyang malaman na niloloko siya ng pulis na si Kenneth. Pero hindi inaasahan ni Janet ang pagdating ni Kenneth sa bar dahil hindi pumayag ang mga pulis sa kanilang hiwalayan. Kinausap ng sospek ang TikToker na magbalikan sila at sinabi din ng pulis sa dalaga na siya ang mas mahal ng pulis kaysa sa sarili nitong asawa. Ayon pa kay Kenneth, hiwalay na siya sa kanyang misis dahil nalaman umano nito na may iba siyang karelasyon mula Surigao del Sur. Ngunit nanindigan si Janet na hindi siya makikipagbalikan kay Kenneth. Sinabi pa ni Janet kay Kenneth na kahit hiwalay na ang pulis sa kanyang misis, kasal pa din sila. Dagdag pa ni Janet, ayaw niyang makasira ng pamilya kapalit ng kanyang sariling kasiyahan at iginiit ng biktima na ayaw niyang tawaging kabit. Subalit hindi nagustuhan ni Kenneth ang sagot ni Janet at dito na nga niya binaril ang biktima. Nadamay pa nga ang kaibigan ni Janet na si Karil. Nagsagawa naman agad ng manhunt operation ang mga pulis para sa kapwa nila pulis at sospek na si Kenneth. At makalipas nga ang 4 na araw, sa wakas ay naaresto na si Kenneth sa isang gym. Kusang loob naman na sumama si Kenneth sa mga pulis at hindi na ito pumalag pa nang arestuhin siya ng kapwa niya pulis. At pagdating nga sa police station, inamin ni Kenneth na siya ang pumatay sa TikToker na si Janet at sa kaibigan nito na si Karil. Ayon sa sospek, nagawa niya ang krimen dahil hindi niya matanggap na gusto ni Janet ng hiwalayan. Ayon pa sa kanya, mas lalo siyang nagalit nang nalaman niyang may bago na palang manliligaw ang ex-girlfriend niyang si Janet. Matapos nga ang kanyang pag-amin, kinasuhan si Kenneth ng 2 counts of homicide at siya ay ikinulong. Agad-agad ding tinanggal sa serbisyo ang pulis na sospek. Nagulat naman ang mga kasamahan sa trabaho ni Kenneth na nagawa niya ang krimen. Sapagkat ayon sa kanila, isang masipag at mabuting pulis si Kenneth. Sa ngayon ay nananatili pa din siya sa loob ng kulungan. At kapag napatunayan siyang guilty sa nangyari ngang pagpatay, sa mga biktimang si Karil at Janet, siya ay maaaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Ang pangalawang babaeng biktima naman sa ating storya ay kinilalang si Riza Crisostomo, 21 years old. Si Riza ay residente ng Zambales. Siya ay may 4 na mga kapatid at lumaki siya sa payak at mapagmahal na pamilya. Kilala ang pamilya ni Riza bilang mabait at matulungin. Kasundo naman ng pamilya ni Riza ang lahat ng kanilang kapitbahay. At taong 2025 nang nagsimula nga magtrabaho si Riza sa isang kilalang convenience store sa Zambales bilang kahera. Ayon sa mga katrabaho ng dalaga, si Riza ay napaka-responsable at masipag na empleyado. Hindi daw ito malimit mag-absent at ibinibigay ang lahat para sa kanyang trabaho. Hindi nga din daw kahit kailan nagpabaya si Riza sa convenience store. At June 24, 2025 nang nagpaalam nga si Riza sa kanyang mga magulang na siya ay aalis at pinayagan naman ang dalaga ng kanyang pamilya. Ngunit lumipas ang mga oras pero hindi na nakauwi pa ang dalaga. Dito na nga nagsimulang mag-alala ang buong pamilya ng dalaga para sa kanyang kaligtasan. Hindi na din nakontak si Riza ng ninuman na mula ng araw na iyon. Kinabukasan, June 25 ng umaga,
isang residente ng Sitio Dulit sa Zambales, ang nagpapastol ng mga hayop nang madaanan niya ang isang bagay sa damuhan. Nilapitan ng residente ang akala niyang isang bagay lamang. Ngunit laking gulat ng residente nang makita ang labi ng isang babae sa isang damuhan. Hindi naman na naituloy pa ng residente ang pagpapastol dahil agad siyang dumiretso sa barangay para humingi na ng tulong sa kanyang nadiskubri. Ang barangay nga ay agad na tumawag ng mga pulis para i-report nga ang mga pangyayari. At pagdating nga ng mga pulis sa lugar, nakumpirma nilang labi nga ang isang babaeng nakita na nasa damuhan. Ang biktima nga ay nakasuot ng denim shorts, tube na damit at blue na jacket. Kapansin-pansin sa biktima ang isang saksak sa leeg at iba pang sugat sa katawan. At sa pag-iimbestiga nga ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, napansin nilang liblib ang lugar at walang masyadong bahay sa paligid. Wala ding nakitang bakas ang mga pulis na doon mismo pinatay ang biktima. Kaya naman palaisipan sa mga pulis na maaring itinapon lamang doon ang labi at hindi doon ginawa ang krimen. Mabilis naman kumalat sa social media ang larawan ng biktima. At dahil nga nagtrending ito, nakarating din sa pamilya ni Riza ang balita. Labis na kabanga ang naramdaman ng kaanak ng dalaga dahil ang babaeng ang pinatay ay may pagkahawig sa nawawalang nilang kaanak na si Riza. Ang mga magulang ng dalaga ay agad na nagpunta sa barangay Nagbunga. At ang kinakatakutan nga ng mga magulang ni Riza ay nakumpirma nila nang nakita nila ang labi ng babaeng nakita sa damuhan. Dahil ang labi ay walang iba kundi si Riza. Labis nga ang hinagpis ng pamilya ni Riza para sa sinapit ng dalaga. Napakasakit para sa kanila na sa isang iglap na wala ang magandang kinabukasan na nag-aantay pa sana kay Riza. Alam kasi nila na mataas pa ang pangarap ng dalaga. Mabilis naman kumalat sa social media ang larawan na nagsasabing Justice for Riza. Hustisya nga ang labis na inaasam ng pamilya Crisostomo ng mga oras na iyon. Umula naman ang pakikiramay sa social media para kay Riza. Isa nga sa pinaka-apektado sa pagkawala ni Riza ay ang kanyang kasintahan. At sa investigasyon nga ng mga pulis, naghanap sila ng CCTV kung saan posibleng nakita ang biktima mula nang umalis ito sa kanilang bahay. Hindi naman na isinapubliko pa ng mga pulis ang nasabing kuha ng CCTV. Subalit sa CCTV nga nakuha ng June 24, 2025 ng gabi, nakita si Riza na sumakay sa isang kotse. Ang kotse nga ay nagtungo sa direksyon papuntang Zambales. Mula doon nakita si Riza na may kasamang babae at lalaki. At sa backtracking nga ng mga pulis, ang babae at lalaki ay mag-live-in partner na kinilala lamang bilang Jacob at Clara. Napag-alaman ng mga pulis na si Jacob ay labis na nahuhumaling kay Riza. Dahil gusto ni Jacob si Riza, niligawan niya ang dalaga sa kabila ng pagkakaroon niya ng live-in partner na si Clara. Halos araw-araw kungkuliti ni Jacob si Riza kahit hindi naman siya pinapansin ng dalaga. At nang nalaman nga ni Clara na nililigawan pala ni Jacob si Riza, labis na nagalit ang babae. Nag-isip si Clara na gantihan si Riza dahil ito ay gusto ng kanyang kasintahan. Sinuyo nga ni Jacob si Clara para hindi ito magalit sa kanya at nangako na handa niyang gawin ang lahat kahit anuman ang mangyari para makapaghiganti si Clara kay Riza. Kaya naman isang plano ang binuo na mag-live-in partner laban kay Riza. Sa plano, gagawa si Jacob ng paraan para magkita sina Riza at Clara. Kaya naman sinundo ni Jacob si Riza gamit ang isang kotse na ayon sa mga netizens ay pag-aari ng suspect na si Jacob. Hindi naman nilinaw ng mga pulis kung paano at bakit pumayag si Riza na sumama kay Jacob. Subalit pagkatapos ngang sunduin si Riza, dinala siya ni Jacob sa Subic kung saan personal nang nagharap sina Riza at Clara. Nag-usap nga ang dalawa pero hindi na idinitalya sa balita kung ano ang kanilang pinag-usapan at hindi nga naging maganda ang resulta ng pag-uusap ng dalawang mga babae. Sa sobrang galit at inis ni Clara kay Riza, nasaktan niya ang biktima dahilan bakit may mga sugat ito. Dito na nga nagdesisyon si Clara na tuluyan ng patayin si Riza.
Kaya naman mula Subic bumiyahe sina Jacob, Clara at Riza papuntang Magbunga. At sa masukal nga na damuhan, dito na sinaksak ni Jacob sa leeg ang biktima, dahilan kaya agad siyang tuluyang namatay. Ayon sa ibang mga balita, ang plano talaga ni Clara ay saktan si Riza ng todo-todo para takutin ito. Subalit matapos niyang saktan ng biktima, natakot si Clara dahil hindi na sumasagot pa si Riza, kaya naman inutusan niya ang kanyang kasintang si Jacob na patayin na lamang si Riza. At nang sumunod nga na araw lumabas ang balita na tuluyan nang naaresto ang mag-live-in partner na sina Jacob at Clara na responsable sa pagkamatay ni Riza. Wala namang balita tungkol sa pahayag ng dalawang mga sospek hinggil sa ginawa nilang krimen. Kinasuhan sina Jacob at Clara ng homicide at pareho silang ikinulong. Masaya naman ang pamilya Crisostomo na sa wakas ay nahuli na ang pumatay kay Riza. Ngunit ayon sa kanila, hindi sila titigil na lumaban hanggat hindi napaparusahan ang mga sospek. Naglabas naman ang kanyang saloobin sa social media ang boyfriend ng biktima. Nilinaw ng lalaki na hindi siya ang sospek sa nangyaring krimen. Bagay nga na kumakalat din online. Iginit pa ng lalaki na hindi lasing si Riza nang sumama ito kina Jacob at Clara. Kinaro pa nga ng lalaki na labis ang obsesyon ni Jacob kay Riza, taliwas sa unang kumalat online na may relasyon umano ang dalawa. Sa ngayon ay patuloy pa din ang pagdinig ng kaso sa pagpatay kay Riza. Kung sakasakaling ang mapatunayan sina Jacob at Clara ng guilty sa pagpatay sa biktima, posible silang makulong habang buhay. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!